Isang maganda at mapagpalang araw, Miss Aya. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Maya. Tubong San Jose del Monte, Bulacan. Isa lang akong simpleng babae, hindi palaban at lalong hindi maingay. Pero pagkasama ko ang mga barkada ko, palagi akong nadadala sa mga kalokohan nila. Kaka-graduate lang namin ng college, kaya sabi ni Madel, dapat daw magbakasyon kami para kahit papaano makapag-relax naman. Guys, magbakasyon naman tayo sa probinsya namin sa Antique. Ang ganda dun, promise. Tahimik, walang istorbo. Sabi ni Madel habang nagkakape kami sa isang fast food. Sigurado ka bang maganda dun? Baka naman wala tayong signal. Mahirap yan. Agad kong tanong habang sinusulyapan siya. Ano bang signal? Maya? Hello? Bakasyon nga. Hindi tayo pupunta doon para mag-Facebook. Pumayag na kayo. Dadalhin ko kayo sa lugar na hindi nyo pa nararating. Basta ha, ayokong mapunta sa lugar na may mga aswang, engkanto o kung ano-anong kababalaghan. Alam mo namang bantog sa mga ganyan ng Antique, diba? Sagot ko habang kinukurot ang braso niya. Sus, drama mo. Sige na, game na. Sagot niya sabay ngiting mayabang. Dahil nga sa usapan naming iyon, sumama kami ni na CJ, Eric, Ben, at syempre si Madel. Maaga kaming bumiyahe papunta sa Antique. Halos 14 na oras din kaming nakaupo sa bus. Tapos lumipat pa kami ng van. At sa huli, tricycle. Miss Aya, masasabi ko ngang iyon ang pinakaunang mahabang biyahe sa buhay ko. Taong bahay at eskwelahan lang kasi ako. Hindi ako mahilig magpupunta sa malalayong lugar. Ewan ko nga kung bakit. Bigla akong napapayag sa gusto ni Madel ng mga panahong yon. Aray, ang sakit na ng puwet ko. Ang tagal na natin dito ah. Reklamo ko habang sumisilip sa bintana ng tricycle. Grabe Maya, ang arte mo. Relax ka lang dyan girl. Malapit na siguro tayo. Tignan mo oh, puro puno na. Sagot ni CJ, ang binabait kong kaibigan. Napanay pa ang selfie kahit walang signal. Aba, CJ, wala kang signal oh. Selfie ka pa rin? Natatawang wika ko habang kumakaway sa kanya. Ano naman girl, maganda kaya to. Pagbalik natin, popost ko lahat. Baka may sumali pa sa fans club ko. Sagot ni CJ sabay tawa ng malakas. Feeling mo lang. CJ, kung hindi lang kita kaibigan, sinampal na kita. Singit ni Madel, sabay irap sa kanya. Ay, Madel. Wag mo akong ginaganon ha. Baka pag sinampal mo ko, humalik ako sa'yo. Sagot ni CJ na nagpapatawa. Ew, yak. Huwag kang ngang magpantasyang bakla ka. Hindi ako papatol sa'yo no. Sagot ni Madel, sabay turo sa mukha ni CJ. Aray grabe ka Madel. Parang may galit ka sa mundo. Sabi ko sabay tawa. Wala akong galit. Ayoko lang na makulit. Balik ni Madel sabay turo kay CJ. Hoy, impacta. Nagbibiro lang eh. Lalo naman akong hindi papatol sa'yo no. Kay Fafa Ben na lang ako. Nako CJ, tigilan mo na yan. Baka mamaya magkapikunan pa kayo. Iwan ka niyan sa gubat. Sige ka. Sabi ko habang natatawa pa rin. Makaraan nga ang mahabang pagbiyahe namin, Miss Aya. Nakarating na rin kami sa destinasyon namin. Sa bahay bakasyunan ng pamilya ni Madel. Sinalubong kami ng matandang lalaki na nagpakilalang si Mang Tano. Medyo seryoso ang mukha niya at matalimang tingin sa amin. Mabuti at nakarating na kayo. Pero tandaan niyo mga bata, huwag kayong mag-iingay dito ha. Maraming hindi nakikitang nilalang dito. Hindi sila natutuwa sa mga maingay. Babala sa amin ni Mang Tano.
Tang, grabe naman kayo. Baka naman pinaglalaroan niyo lang kami. Sagot ko habang pinipigilan ang sarili kong matawa. Oo nga tatang, relax lang tayo. Kakarating lang namin nananakot ka naman agad. Singit ni CJ. Biglang hinarap ni Madel si CJ at sinampal ng marahan ang braso nito. Hoy, anga ka talaga. Pwede ba? Manahimik ka nga. Kung ayaw mong kainin ng kung ano man dito, huwag ka nang maingay. Sinasabihan ka na nga eh. Ang tigas talaga ng ulo mo. Saway ni Madel sa kaibigan naming binabae. Aray, Madel. Kalma ka nga lang. Hindi ko naman alam na seryoso pala kayo dito. Eh di wag kang magpanggap na alam mo lahat. CJ, dito, kung ano ang sabi ng matatanda, kailangan nating sundin. Baka mamaya magising mo yung mga ayaw mong makilala. Inis na wika ni Madel. Okay na. Ang taray mo talaga. Parang ikaw pa yung engkanto dito. Biro pa ni CJ, pero halatang natatakot na rin. Tama na yan. Makinig na lang tayo kay Mang Tano. Awat ni Eric sa dalawa. Oo nga, kumpara din naman sa kaligtasan natin. Tayo lang pa naman tayo dito. Sang-ayon naman ni Ben. Sige, magbiro ka pa. Tignan natin mamaya kung sino ang magmamakaawa. Ani ni Madel, sabay irap kay CJ. Nginusuan lang naman siya ng kaibigan namin bilang tugon at nanahimik na nga silang dalawa. Pumasok na nga kami sa bahay. Ang luma na ng itsura nito pero maganda pa rin. Lumang kahoy, mataas ang bubong, at may malawak na balkonahe. Pagkatapos naming mag-ayos ng mga gamit, lumabas kami para maglibot sa baryo. Dahil sa sobrang pagkasabik namin, hindi na nga kami nagpahinga pa. Grabe, ang tahimik dito. Sabi ko habang nililinga-linga ang paligid. Oo nga, parang walang tao. Dagdag ni Ben na halatang kinakabahan. Naku, Ben. Kung matatakot ka, huwag ka nang sumama. Doon ka na lang sa bahay. Mataray na sagot ni Madel. Hindi naman sa ganon. Di mo ba nakikita yung paligid? Nakakakilabot talaga dito. Sagot ni Ben na mahina na ang boses. Ay naku, bahala ka. Basta, huwag ka sumisigaw ng multo kung may makita ka ha. Asar na sabi ni Madel. Paano ba naman kasi Miss Aya? Malaking bulas na lalaki si Ben, pero sa kabila ng laki niya, matatakotin talaga ito. Sa unang tingin mo pa nga lang, kapag hindi mo siya lubos na kilala, aakalain mong barumbado dahil sa tangkad at laki ng katawan. Pero kapag nakilala mo na siya, doon mo na malalamang matatakotin siya at madaling magulat. Naglakad na nga kami papunta sa ilog. Mahigit 10 minuto din ang nilakad namin bago kami makarating sa may tabing ilog. Unang kita ko pa lang sa tubig, napakaganda, malinaw at malamig sa mata. Pwede ba tayong maligo dito bukas? Mukhang napakasarap talaga maligo dito. Ang ganda ng tubig, ang linis at ang linaw. Namamangha kong tanong kay Madel habang iniaabot ang kamay ko sa tubig. Pwede naman, pero huwag kayong mag-iingay lalo na paghapon na. Sabi kasi nila, may bantay daw dito. Tugon at paalala ni Madel. Hay, oo na. Akala mo naman kung sinong nananakot. Sabat ni CJ, sabay lakad papunta sa malaking bato. Pero bago pa man siya makarating roon, biglang may dumaan na matandang babae. Tinitigan kami nito ng matagal. Lalo na ang kaibigan kong binabae na si CJ. Huwag kayong maingay sa gabi. Sabi ng matanda sa malamig na boses. Saka siya naglakad papalayo. Narinig mo yun, CJ? Parang ikaw ang pinapatamaan ng matanda Nanunuyang wika ni Eric. Ay, hayaan mo siya. Hindi ako natatakot sa ganyan, no? Sagot ni CJ.
na halatang pinipilit niya lang itago ang takot niya. Baklita ka talaga. Pag ikaw ang unang kinuha, hindi kita sasagipin. Sabi ni Madel habang naglalakad palayo. Hoy, Madel! Huwag namang ganun. Kapag nawala ko, iiyak ka rin. Biro pa ni CJ. Che, hindi ako iiyak sa tulad mo. Baka magpa-party pa ako. Sagot ni Madel sabay irap. Naglakad na nga kami pabalik sa bahay. Pagsapit ng dapit hapon, habang nagluluto si Mang Tano sa kusina, nag-aya si Ben na mag-inuman sa balkonahe, kahit kaunti lang daw, para masarap ang maging tulog namin pagsapit ng gabi, lalo na't pagod din ang mga katawan namin mula sa mahabang biyahe. Uy Ben, baka magalit yung mga engkanto dito pag maingay ka. Ay naku Maya, chill ka nga lang, relax ka lang ha. Hindi naman totoo yung mga sabi-sabi na yan. Lumang tugtugin yung mga engkanto na yan. Tsaka nandito tayo para magsaya. Para saan pa't nagbakasyon tayo, di ba? Maarting wika ni CJ. Saka nilalakasan ang pagpapatugtog sa speaker na dala niya. Uy, CJ! Tigilan mo nga yan. Ano ka ba? Bingi ka ba? Kanina pa sinasabing huwag maingay. Inis na wika ni Madel. Sabay hampas sa braso ni CJ. Ay, sorry. Chill lang tayo. Ano ba, Madel? Chill ka dyan. Gusto mo bang kainin ka dito? Kung di mo papatayin yan, babasagin ko yung speaker na yan. Ang sungit mo talaga, girl. Bakasyon nga eh. Paano tayo mag-e-enjoy kung nakatunga nga lang tayo dito? Hindi ba, Ben? Oo nga, Madel. Kahit saglit lang. Aba, kung bakasyon, sumunod kayo sa patakaran. Ako mayayari kung mabibiktima kayo dito. Inis na sagot ni Madel habang pinapadyak pa ang paa. Nagtawanan kaming lahat dahil sa kakaibang inaasta niya. Para bang biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ramdam namin ang pagsisisi niya kung bakit inimbita niya kaming magbakasyon sa lugar nila. Pero habang nagtatawanan kami, Miss Aya, biglang huminto ang speaker ni CJ. Tumigil ang tugtog. Lahat kami napatingin sa kanya. Oh, bakit nawala yung tugtog? Tanong ni Eric. Hindi ko alam. Full bat naman to. Sagot ni CJ habang pinipindot ulit ang speaker. Makaraan ng ilang segundo, biglang bumalik ang tugtog. Pero iba na. Isang lumang kanta na parang galing sa radyo noong dekada 70. Malamig, nakakakilabot. CJ, anong pinindot mo? Tanong ko na bahagyang kinakabahan. Wala, promise. Bigla na lang nagpalit yung kanta. Sagot niya habang nanginginig ang kamay na pilit pinapatay ang speaker niya pero hindi mapatay-patay ang kanta. Maya-maya pa, biglang umihip ang malakas na hangin. Namatay ang lahat ng ilaw. Dumilim ang buong paligid ng bahay. Anong nangyari? Brownout ba? Nangangatalang boses na tanong ni Ben. Maghanap kayo ng flashlight. Utos ko sa kanila. Pero bago pa man kami makakilos sa kinauupuan namin, bigla nang lumabas ng pintuan ng bahay si Madel. Dire-diretso ang lapit niya kay CJ. CJ, ito na yun. Kasalanan mo to eh. Hindi ka kasi marunong makinig. Sambit ni Madel. Bakas ang takot sa boses niya. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Sagot ni CJ. Na halatang natatakot na rin. Nang mga oras na yun, Miss Aya, malapit nang lamunin ng dilim ang buong paligid. Kakaunting liwanag na lang ang naaaninag namin. Magsipasok na kayo mga bata. Dalian nyo. Sigaw ni Mang Tano mula sa loob ng bahay. Hindi na nga kami nag-aksaya pa ng oras. Dali-dali kaming pumasok sa loob at isinarang maigi ang pinto nang marinig naming may kakaibang ingay mula sa labas ng bahay.
Saktong pagkasara namin ng pintuan, may malakas na bumagsak mula sa bubong. Sa gulat at takot ay napaatras kaming lahat. Kasunod nun ay ang biglang pagbukas ng pinto mag-isa. Pero wala namang tao. Naaaninag pa namin ang labas dahil sa kakaunting liwanag ng langit. Pero naramdaman kong parang may malamig na humaplo sa likod ko. Tumuloy kayo sa loob. Sa may kusina. Bilis! Sigaw ni Mang Tano. Agaran na nga naming sinunod ang mga sinabi niya. Habang siya ay isinarado muna ang pintuan at mga bintana bago sumunod sa amin. Ano pong nangyayari, Tang? Ano yun? Nababahalang tanong ko. Ay, pinilit niyong mag-ingay. Kahit binilinan ko na kayo, nakatawag kayo ng pansin at hindi sila matutuwa. Sino sila, Tatay Tano? Tanong ni Madel. Saka hinarap si CJ. Kasalanan mo to eh. Kung di ka kasi nag-ingay, hindi tayo mapapahamak. Ay pasensya na ha. Hindi ko naman alam na seryoso pala kayo. Mali ko ba? Hindi ko naman sinasadya. Mangyak-iyak na paghingi ng tawad ni CJ. Naku. Bahala ka sa buhay mo. Pag ikaw talaga ang kinuha, huwag kang tatawag sa akin ha. Hindi kita ililigtas. Galit na sabi ni Madel. Anong gagawin natin? Tanong ni Eric na halatang nababahala na rin. Nagkatinginan na lamang kaming dalawa. Dahil maski ako man, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sa ngayon, magpahinga na muna kayo. Sambit ni Mang Tano. Doon na naputol ang unang gabi namin, Miss Aya. Hindi na nga kami nakapagsaya pa dahil binalot na kami ng takot at pangamba sa mga nangyari. Kinabukasan, pagkagising ko, parang tinadtad ng batong maliliit ang buong katawan ko. Mabigat ang ulo ko. Pawis na pawis din ako. Tapos parang may mga mumunting kate na tumutubo sa balat ko. Nang haplosin ko yun, ramdam ko na may mga butlig na kumakalat sa braso ko, sa leeg, at pati sa likod. Ano to? Bakit gantong balat ko? Tanong ko sa sarili. Hindi ko na nga naiwasang mapasigaw habang pinupunasan ko ng bimpo ang katawan ko. Ang init! Ang init ko! Parang may nag-aapay sa loob ko. Aray! Daing ko at napapasigaw na ako. Maya-maya pa, narinig ko ang mga yabag na nag-uunahan papalapit sa silid ko. Anong problema mo dyan, Maya? Bakit ka nagsisisigaw? Ay! Bakit may butlig-butlig ka? Hindi ko alam, Adel. Ang sakit. Ang kate. Ang init. Hindi ko na kaya. Napapaiyak na ako sa hapde at sobrang init ng katawan ko. Teka. Si Mang Tano. Mang Tano! Halika nga po dito. Sigaw ni Madel habang mabilis akong pinupunasan ng malamig na tubig. Grabe! Maya! Inaapoy ka ng lagnat. Parang hindi to normal, Madel. Parang may kung anong mali. Di dapat ganito. Mabilis na dumating si Mang Tano. Tinignan niya ako at pinakiramdaman ang noo ko. Ang taas ng lagnat mo, Iya. At yang mga butlig, hindi yan ordinaryong sakit. May kakaiba dito. Tay, ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Madel na halatang naiilang na rin. Kung ano man ang ginawa ninyo kagabi, may nakaaligid na sa kaibigan mo. Hindi niya ito basta-basta nakuha. Pinipilit siyang kunin. Ha? Paano po yun? Ano pong ibig sabihin nun? Halos hindi ko alam kung maiiyak ako o magsusuka sa takot. Maya, kalma lang.
Ayusin natin to. Akong bahala sa'yo. Gagaling ka. Sabi ni Madel. Pero ramdam ko na kahit siya, natatakot na rin. Maya, kailangan mong magpahinga at huwag na huwag mong susundin ang tinig na tatawag sa iyo sa panaginip. Tinig? Ano pong tinig? Hindi ko maintindihan. May tatawag sa iyo, Maya. May magpapakita sa panaginip mo. Pag sinunod mo yun, hindi ka na makakabalik dito. Natigilan ako. Para bang biglang bumigat ang dibdib ko. Nang araw na yon, pinilit nila akong matulog. Nanginginig pa rin ako at pakiramdam ko may kung anong humihila sa akin sa hindi ko maintindihang direksyon. Napapikit ako at doon nagsimula ang mga panaginip na hindi ko malilimutan kailanman. Sa panaginip ko, nakakita ako ng napakagandang kagubatan. Sobrang luntian ng paligid. Ang mga bulaklak parang sumasayaw. At may mga hayop na hindi ko pa nakikita kahit kailan. May mga ibon na makukulay ang mga balahibo. Mga maliliit na nilalang na nagliliwanag habang nagliliparan. Ang ganda naman dito. Bulong ko sa sarili. Habang naglalakad ako, may narinig akong tinig. Malambing, malalim. Maya, Maya. Tawag sa akin ang boses ng lalaki. Hindi ko alam kung saan galing yun o kung sino ang nagmamay-ari ng boses na yun. Nagpalinga-linga pa ako at tumalikod pero wala akong makita. Tanging malalaking puno at mga hayop na tila nakatingin lang sa akin ang nakikita ko. Walang ibang tao. Maya, lumapit ka sa akin. Ani pa ng boses. Laking pagtataka ko naman kung sino yun at bakit kilala niya ako. Kung sino ka man, huwag mo kong niloloko ha. Hindi ako basta-basta sumasama sa hindi ko kilala. Matapang na sagot ko habang lumilingon-lingon sa paligid. Maya-maya pa, dumako ang paningin ko sa isang malaking puno. Hindi ko alam kung ano ang tawag sa punong yun. Basta't malaki ito at kumikinang ang mga dahon na animoy kristal. Mula roon, lumabas ang isang lalaki. Matangkad, kulay puti ang mahabang buhok. Wala siyang damit pang itaas. Magkaganon pa man ay napakagwapo niya. Sobrang gwapo, maputi ang balat at kakaiba ang kanyang aura. Ilario ng pangalan ko at narito ka sa kaharian ko. Seryoso niyang sabi. At dahan-dahang lumapit sa akin. Ano? Bakit? Hindi naman kita kilala. Kinakabahang sagot ko. Pero parang hinihila akong lumapit sa kanya. Pero kilala kita, Maya. Alam ko ang pangalan mo, ang boses mo, pati ang tibok ng puso mo. Hindi mo ko nakikita noon, pero palagi na kitang sinusundan. Bakit mo ko sinusundan? Ano bang kailangan mo sa akin? Tanong ko habang umaatras, pero ang katawan ko tila ayaw gumalaw. Gusto kitang makasama dito, sa lugar na walang sakit, walang takot at walang problema. Hindi ako basta-basta sumasama kahit kanino. Ang dami mong sinasabi. Hindi mo pa rin sinasagot kung bakit ako. Bakit mo ko dinala dito? Sagot at balik tanong ko. Nakataas pa ang isang kilay ko kahit kinikilig na ang laman ko sa boses niya. Ikaw ang napili ko, Maya. Ikaw ang pinakamaliwanag sa lahat. Nararamdaman ko ang iyong puso, ang iyong saya, ang lungkot at gusto kong maging parte nun. Parte? Gusto mong maging parte ng buhay ko? Ha? Hindi ganun kadali yun. Kung sino ka man, hindi mo ba alam? May barkada ako. May pamilya ako. Hindi mo ko basta-basta makukuha. Sagot ko habang pilit na lumalayo sa kanya. Kung sasama ka sa akin, ibibigay ko sa'yo lahat ng ganda ng mundong to. Walang makakasakit sa'yo. Dito, ikaw ang magiging reyna ko. Ha? Reyna mo? Eh bakit ako? Bakit
Bakit hindi si Madel? Mas maldita yun. Bagay kayong dalawa. Hindi ko siya gusto. Ikaw ang gusto ko, Maya. Malambing pero matatag ang boses niya. Babalikan kita. Pipili ka, Maya. Sa susunod na panaginip mo. Kung susunod ka sa akin, hindi ka na magigising sa mundo mo. At kung hindi ka susunod, magpapatuloy ang sakit na nararamdaman mo. Matapos niyang sabihin niyon, ay marahan niyang hinaplos ang pisngi ko. Kasunod nun ay ang pagbalikwas ko ng bangon. Nagising ako bigla, pawis na pawis at hinihingal. Maya, anong nangyari? Tanong ni Madel habang hawak ang kamay ko. May engkanto, Madel. Si Hilario. Yung engkantong, hindi ko alam, basta gusto niya akong kunin. Gusto niya akong dalhin sa mundo niya. Nanginginig kong tugon sa kanya. Sino yun? Saan mo siya nakita? Nag-aalalang tanong ni Madel. Halatang kabado din siya. Hindi ko alam kung paano pero parang kilala niya ako. At Madel, ang ganda ng mundo niya. Parang ayoko nang bumalik dito. Hoy, anong sinasabi mong ayaw mo nang bumalik dito, ha? Aba, Maya, kung kailangang sampalin o suntukin kita para matauhan ka, gagawin ko ngayon din. Bulyaw sa akin ni Madel habang kinakalabit ang noo ko. Madel, ang sarap kasi dun. Hindi ako mahihirapan dun. Hindi ako magkakasakit. Hoy, tigilan mo nga yan. Maya, dito ka lang. Dito ang buhay mo. Ako ang kaibigan mo dito. Huwag mo akong maiwan-iwanan, ha. Kung kailangan kitang itali sa higaan, gagawin ko. Kahit magsuntukan pa tayo dito. Napatingin ako sa kanya. Sa kabila ng pagiging maldita niya, ramdam ko ang pagiging totoo niya. Ang labis-labis na pag-aalala niya. Napasulyap din ako sa katawan ko. Puno pa rin ng butlig at para bang mas lalong lumalala. Hindi ko alam kung kaya ko pang lumaban. Parang hinihila ako papunta sa kanya. Natatakot ako, Madel. Baka hindi ko kayaning lumaban. Naluluhang wika ko. Walang aagaw sa'yo, Maya. Hindi kita ibibigay kahit kanino. Buhay kitang kinuha sa inyo. Buhay din kitang ibabalik. Matigas niyang sabi habang hinahawakan ako sa magkabilang braso. Maging ang iba naming kaibigan ay nag-aalala na rin sa kalagayan ko. Lalo na nang malaman nila na ako ang natipuhan ng engkantong nagambala namin. Girl, patawarin mo talaga ako, ha? Hindi ko naman talaga sinasadya. Huwag ka mag-alala. Hahanap kami ng paraan para gumaling ka. Umiiyak na wika ni CJ sa tabi ko. Ano ka ba? Hindi mo kasalanan. Ani ko. Kasalanan niya. Ang tigas kasi ng ulo. Sabat ni Madel. Huwag na tayong magsisihan. Ang importante sa ngayon, mahanapan natin ng lunas sa mas lalong madaling panahon si Maya. Sambit ni Eric. Oo nga, para makabalik na rin tayo sa syudad. Ayoko nang magtagal dito. Baka pagtapos niyan, ako naman ang matipuhan ng engkanto. Wika naman ni Ben. Sa mga sumunod na gabi nga, Miss Aya, bumabalik si Hilario palagi sa panaginip ko. Bumabalik din ang panawagan niya. Palakas ng palakas, palapit ng palapit. Sa ganda ng mundo niya, sa init ng boses niya, parang unti-unti akong natutukso. Gabi-gabi niya akong pinapakitaan ng magagandang lugar, magagandang tanawin na para bang inaakit niya akong sumama sa kanya. Iniimbitahan niya akong iwan ang mundong kinagisnan ko. Pero kahit gaano kaganda, kahit gaano katamis ang mga pangako niya, ramdam kong may mali. Maya, narito na naman ako. Sumama ka na sa akin. Malambing ang boses ni Hilario. Mababa at parang musika sa tenga ko. Bakit mo ko palaging tinatawag? Bakit hindi mo ko tantanan?
Sagot ko habang pilit pinipigilan ng sarili. Sa bawat hakbang na ginagawa niya kasi papalapit sa akin, tila ba mas lalong lumulukso sa tuwa ang puso ko. Alam mong gusto mo rin ako. Alam mong ayaw mo na sa mundo mo. Kaya narito ako para kunin ka. Hawakan mo lang ako, Maya. Kapag hinawakan mo ko, hindi ka na muling masasaktan. Hindi ka na muling iiyak. Mas lumapit pa siya sa akin at iniabot ang kamay niya. Kitang-kita ko ang napakakinis nitong balat. Ang napakagandang kamay na animoy kahit kailan ay hindi nabahira ng dumi. Ganun ba talaga kadali? Sasama ako sa'yo, tapos mawawala na ang lahat ng sakit ko? Tanong ko habang tinititigan ko ang palad niyang nakalahad sa akin. Oo, Maya. Dito, ikaw ang rena. Dito wala kang problema. Wala kang iintindihang iba. Ako lang at ikaw. Magiging masaya tayong dalawa. Pero hindi ko kayang maniwala. Hindi ko kayang iwan ang buhay ko kahit ganun kasakit. Hindi. Hindi ako pupunta dyan. Hilario, hindi ako sasama sa'yo. Matigas kong sagot habang umaatras. Maya, huwag kang maglaro. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Hindi kita nilalaro. Hindi mo ko pwedeng pilitin. Kahit gaano pa kaganda yung ipinapakita mo, hindi yan ang gusto ko, Hilario. Bigla siyang natigilan. Nakita ko kung paano magdilim ang mga mata niya. Ang dating banayad na boses, unti-unting naging malamig at matalim. Marahan niyang ibinaba ang palad niya. Akala ko ba, nagugustuhan mo na ako? Akala ko ba, naiingayan ka sa mundo mo? Bakit ayaw mong sumama sa akin, Maya? Hilario, kahit paanong ganda ng mundo mo, hindi mo pa rin kayang palitan kung sino ako. May mga taong mahal ako sa mundo ko. May mga kaibigan akong handang ilaban ako. Ikaw, hindi kita kailangan. Maya, huwag mo kong galitin. Bumaba ang tono ng boses niya. Halos pabulong na lang na para bang nasa ilalim ng lupa. Galit ka? Problema mo yan. Hindi ako natatakot sa'yo. Lakas loob kong sabi, kahit nangangatog na ang tuhod ko. Maya, huwag mo kong piliting ipakita kung sino talaga ako. Edi, ipakita mo. Huwag mo ko sinusubukang daanin sa lambing mo. Hindi ako tanga, Hilario. Alam kong engkanto ka. Mapanlin lang ang lahi niyo. Hamon ko sa kanya. Bigla siyang uminti. Pero hindi na yung ngiting nakasanayan ko. Mabagal, malamig, mapanakot. Gusto mo talagang makita ang totoo kong anyo? Halos pabulong niyang sabi. Kung yan ang kailangan para matauhan ako. Sige, hinahamon kita. Ipakita mo sa akin. Nakakuyom ang mga kamay kong tugon sa kanya. Dahan-dahan siyang lumayo sa akin at iniangat ang mga kamay niya. Unti-unting naglaho ang anyo niyang napakagwapo. Napalitan ng isang nilalang na hindi gawa ng mundong ibabaw. Isang nilalang na hindi ko mawari kung bangungot ba o mas masahol pa. Mas lalo pang pumuti ang balat niya. Na para bang bangkay na ibinaon sa yelo sa loob ng maraming siglo. Sa bawat hibla ng mahaba niyang buhok, parang may kasamang huni ng mga kaluluwang nawala. Sa kagubatan, naghalo na ang kulay ng buhok niya. Kulay abo at puti na tila ba lumulutang sa paligid niya. Sinasayaw ng hangin na parang may sariling isip. Pero ang pinakaunang tumarak sa akin ay ang kanyang mga mata. Naging kulay dilaw na apoy. Sobrang liwanag. Tila ba apoy ng impyerno na nakatago sa kanyang bungo. Hindi yun mata ng tao. Hindi rin mata ng hayop. Iyon ang klase ng titig na kapag tumama sa'yo, pakiramdam mo'y huhubaran ka ng lahat ng sikreto at isusuka mo ang sarili mong kaluluwa sa takot. Ang dibdib niya,
Binalot ng makakapal at matitibay na kaliskis. Parang baluti ng isang halimaw. Bawat kalamnan sa katawan niya, hinuhulma para pumatay, hindi para umibig. Sa bawat kilos niya, may bigat, may panganib, at may malamig na pangakong kapag gusto niyang kitilin ang buhay mo, magagawa niya yun sa isang iglap lang. Nakita ko ring unti-unting nag-uslian ang sungay niya. Malalaki, baluktot, magaspang, parang sa demonyo. Nakaturo yun pa itaas. At sa liwanag ng gabi, naglilihim ng dugo ng mga kaluluwang sinumpa. Hindi siya humihinga, o kung humihinga man siya, parang ang paligid ay siyang sumusunod sa tibok ng puso niya. Tumitigil ang hangin, ang tubig, ang oras. Ang mga halaman ay bumabaloktot. Nagkaroon rin siya ng mahaba at matinik na buntot. Kumakayaw sa paligid na parang ahas na naghahanap ng susunod na mabibiktima. Bawat galaw niya may ingay ng pangil at kaliskis na sumasayad sa bato. Tinignan niya ako. Walang salita, walang ngiti. Sa sobrang takot at kilabot na naramdaman ko, halos nakalimutan ko ng huminga. Hindi magkamayaw sa pagkabugang dibdib ko. Na kung pwede lang, lumabas na ang puso ko at mabilis na tumakbo palayo sa lugar na yon. Ganito ako, Maya. Ganito ako kapag hindi ako sinusunod. Hindi ako palaging maamo. Napalunok ako. Nangangatog na ako sa harap niya, pero pilit kong pinapatatag ang sarili ko. Wala akong pakialam kung ganyan ka. Hindi pa rin ako para sa'yo. Utal-utal na sabi ko. Sumama ka na, Maya. Huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo. Alam mong dito ka mas magiging masaya. Hindi ako magiging masaya. Lalo na sa piling ng isang sinungaling na nilalang. Nakagaya mo, isa kang halimaw. Lakas loob kong wika. At sa isang kurap nga lang ng mga mata ko, bigla siyang sumugod sa akin. Hinawakan niya ang braso ko ng napakahigpit. Ramdam ko ang lamig ng palad niya. Pero mas ramdam ko ang hapdi ng pagkakapisil niya sa balat ko. Bumabao ng matatalim niyang kuko. Sumama ka! Galit niyang sigaw habang pilit akong hinihila. Bitawan mo ko! Ilario, nasasaktan ako! Hindi mo ko pwedeng pilitin! Hindi mo ko pag-aari! Sigaw ko habang pilit akong nagpupumiglas. Maya, kahit anong gawin mo, hindi ka na makakatakas sa akin. Ako ang pumili sa'yo. Ikaw ay akin. Hindi ako sa'yo. Hindi mo ko pag-aari. Madel, tulungan mo ko. Sigaw na ako ng sigaw. Wala na akong tigil sa pag-iyak dahil sa takot at sakit. Paulit-ulit kong tinatawag ang pangalan ng kaibigan ko. Kahit alam kong nasa panaginip lang ako. Pinilit kong igalaw ang katawan ko. Pinilit kong ipikit ng mariin ang mga mata ko. Gising, Maya. Gising. Hindi to totoo. Pukaw ko sa sarili ko. Maya, hindi ka na makakatakas sa akin. Kahit gisingin mo ang sarili mo, babalikan pa rin kita. Bulong niya sa tenga ko. Mahigpit pa rin ang hawak niya sa braso ko. Bitawan mo ko. Hindi ako sasama sa'yo. Hindi. Pagpupumiglas ko. Maya-maya pa, naramdaman ko ang malakas na hatak mula sa likod ko. Parang may humila sa akin palayo sa kanya. Pagmulat ko ng mga mata, nakahiga na ako sa kama. Pawis na pawis, hinihingal, nanginginig ang buong kalamnan. Maya, nagwawala ka. Inaabot ka na ng sakit mo. Maya, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Eric. Sa labis na takot na naramdaman ko, napayakap na lang ako sa kanya at hindi na napigilan ng pag-iyak. Para akong batang napahagulhol. Hindi ako ayos. Eric, hinawakan niya ako.
Sinusubukan niya na akong kunin. Parang bata na sumbong ko sa kanya. Nandito na ako, Maya. Gising ka na. Anya, at muli akong niyapos ng yakap para aluhin ako. Hindi ko talaga mapigilan ang panginginig ng balikat ko, maging ng mga kalamnan ko dahil sa takot. Maya-maya pa'y nagdatingan na rin ang iba naming kaibigan. Anong nangyari? Bakit kayo magkayakap? Tanong ni Madel. Nanaginip na naman si Maya. Tarantang tugon ni Eric. Saka mabilis na humiwalay sa pagkakayakap niya sa akin. Makahulugang tinignan naman siya ni Madel. Saka ito marahang lumapit sa akin. Maya, ayos ka lang ba? Anong nangyari sa braso mo? Tanong ni Madel. Agara naman akong napatingin sa braso ko kung saan ako hinawakan ni Hilario. Nandoon pa rin, may kulay pulang marka ng kamay at bakas ng kukong bumaon sa balat ko. Sinubukan niya na akong kunin, Madel. Si Hilario, pinakita niya na sa akin ang totoo niyang anyo. Ang pangit niya. Nakakatakot siya. Pero pilit niya pa rin akong isinasama. Madel, hindi ko na kaya. Hoy, Maya. Huwag kang bibigay ah. Huwag kang magpapadala sa kanya ha. Maya, lumaban ka. Hindi ka pwedeng mawala sa amin. Umiiyak na rin si Madel habang nagsasalita siya. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kaya, Madel. Napakalakas niya. Hindi ko siya kayang labanan. Maya, ano ba yan? Kahit napakalakas niya, kaya natin yan. Huwag kang magpapatalo sa kanya. Eh, di ba sabi mo gwapo? Sabihin mo na lang na ako na lang ang kunin niya. Sige na. Huwag na ikaw, Maya. Naawa na talaga ako sa'yo. Sabat pa ni CJ na umiiyak na rin pala. Maging si Ben nang tignan ko, tahimik na tumutulo na rin ang mga luha niya. Hindi ko alam kung paano ako makakatakas sa isang engkantong pilit akong kinukuha. Sobrang bigat na ng dibdib ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nang mga sumunod na gabi, hindi na ako natutulog sa takot na baka magkita ulit kami ni Hilario sa panaginip ko. Baka sa pagkakataong yun, hindi na ako magising pa. Hindi na rin ako makakain gawa ng mga butlig ko sa katawan. Sobrang sakit at sobrang hapde. Idagdag pang, pakiramdam ko'y palaging may nakatitig sa akin. Kahit gising ako, kahit nasa tabi ko si Eric o si Madel, kahit sino sa mga barkada ko. Halos mabaliw na nga ako. Wala naman kaming ibang mahinga ng tulong, kundi si Mang Tano, na bigla na lang naglaho matapos niyang malaman na naeengkanto ako. Unti-unti na nga ako nawawala ng pag-asa, Miss Aya. Kahit na pinapalakas ng mga kaibigan ko ang loob ko, katawan ko na mismo ang kusang bumibigay. Sa isang linggong pananatili pa nga lang namin doon, napakalaki ng pinagbago ng katawan ko. Sobrang payat ko na, hindi na ako makatayo sa kinahihigaan ko. Ang mga butlig ko sa katawan, naging sugat na. Nagnanaknak at nagnanana, para bang unti-unti akong naaagnas kahit humihinga pa at naghihintay na lang ng kamatayan ko. Pero bago pa man ako tuluyang mawala ng pag-asa, Miss Aya, dumating si Mang Tano. Kasama niya ang isang matandang babae na nagpakilalang Aling Salve. Maputi na ang buhok nito, sunog sa araw ang balat at may dalang mahabang basto na may nakatali pang dahon. Ayon kay Mang Tano, kaya siya nawala dahil naghanap siya ng manggagamot sa mga karatig baryo. Hindi raw kasi sapat ang alam niya para mailigtas ako sa klase ng nilalang na gustong kumuha sa akin. Si Salve, siya ang tumutulong sa mga kagaya ng kaibigan mo noon. Siya lang ang nakakapagpataboy sa mga yan. Sabi ni Mang Tano. Tahimik lang akong nakahiga.
Nang makita ko ni Aling Salve, huminga siya ng malalim at napailing. Ay nako, malakas ang kapit ng engkantong yan sa katawan ng bata. Pero kaya natin yan, may paraan para mapalayas yan. Napapalatak na wika ni Aling Salve, pero ramdam kong buo ang loob niya. Aling Salve, tulungan niyo po siya. Gagawin namin ang lahat. Basta mailigtas lang si Maya. Sabi ni Eric sa matandang albularya. Magkasintahan ba kayo? Bigla ang tanong ni Aling Salve na nagpatigil kay Eric. Namumula ang tengang napatingin naman si Eric sa akin, saka marahang umiling. Hindi ba? Sayang naman. Kung magkasintahan kayo, mas mapapadali sana ang lahat. Ano pong ibig niyo sabihin? Tanong ni Madel. Sa mundo ng mga engkanto, walang-wala sa kalingkingan ng pagmamahal ng tao ang pagmamahal nila. Kaya kung sakaling may nobyo itong babaeng to, mas mapapadali ang pagkuha natin sa kaluluwa niya. Mas mapapadali ang pagbitaw ng engkantong gustong kumuha sa kanya. Paliwanag ng albularya. Pero hindi. Ay siya, kung talagang gusto niyong mailigtas siya, sundin niyo lahat ng sasabihin ko. Walang bibitaw, walang aatras. Dagdag pa nito, napatango na lang kaming lahat. Pinaghanda kami ni Aling Salve ng mga bagay na kailangan sa magiging ritual na gagawin niya. Itim na kandila, langis na amoy mapait, mga dahon ng suob, asin, at isang maliit na palayok na may mainit na tubig. Pinaupo ako sa gitna ng sala. Pinalibutan ako ng mga kaibigan ko. Si Mang Tano, nasa gilid lang, may hawak na bolo. Maya, handa ka bang lumaban? Kasi kung hindi ka lalaban, hindi ko kayang palayasin yan. Malakas siya. Hindi lang basta engkanto. Isa siya sa mga nang-aangkin ng kaluluwa. Isa siyang Diyos-Diyosan. Huminga ako ng malalim. Lalaban ako. Hindi ako sasama sa kanya. Hindi ko siya pinili. At hindi ko siya pipiliin. Pilit na tugon ko. Kahit hinang-hina na ang katawan ko. Magaling. Magaling. Makinig ka. Kapag sinimulan ko na, mararamdaman mong hinihila ka niya. Hindi ka pwedeng sumama. Kahit anong ipakita niya, kahit anong sabihin niya, lahat yon ay panlilin lang. Intindihin mo, Maya. Hindi ka pwedeng bumigay. Mariing paalala sa akin ng albularya. Sunod-sunod naman akong tumango. Oo, hindi ako bibigay. Makaraan pa ang ilang sandali, nagsimula nang mag-usal ng dasal ang albularya. Mabagal, malalim, gumagamit siya ng langis. Pinahiran ng noo ko at mga pulsuhan. Sinindihan niya ang itim na kandila at pinasuob ako ng dahon habang umiikot siya sa akin. Napapikit ako nang maramdaman kong unti-unti akong hinihila sa panaginip. Bumalik ako sa lugar ni Ilario. Nakatayo siya sa harap ko. Maya, bumalik ka rin. Nakangiti siya, pero hindi na ako nadala. Hindi mo na ako madadaan sa ganda ng lugar mo. Hindi mo na ako maluloko, Ilario. Huwag ka nang magpanggap na ayaw mo rito. Ayaw mo sa mundo nyo, hindi ba? Hindi ka nila naiintindihan. Pero ako lang ang nakakaintindi sa'yo, Maya. Hindi mo ko kailanman naiintindihan. Ginulo mo lang ang buhay ko. Sumama ka na. Hindi kita bibitawan. Maya, lahat ng kamag-anak mo, lahat ng kadugo mo, papayamanin ko. Mamumuhay sila ng marangya. Yan ba ang nais mo? Ibibigay ko sa'yo. Sumama ka lang sa akin. Natigilan ako sa mga sinabi niya. Nang mapansin niya ang naging reaksyon ko,
Marahan niyang iniabot ang kamay niya. Saka siya ngumiti. Yung ngiting may kasamang panunuya. Gagawin mo talaga yan? Tanong ko sa kanya. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Rena ko. Napahugot ako ng malalim na hininga at muling napatingin sa mga mata niya. Doon ay muli kong naalala ang mga paghihirap ng aming pamilya. Ang pagkayod kalabaw ng aking ama't ina, matustusan lang ang pangangailangan namin. Hindi ako lumaki sa marangyang pamilya, Miss Aya. Madalas nga kaming kinukulang sa pagkainan, pero nagagawan yun ng paraan ng aking ina. Ang aking ama naman, halos hindi na matulog kakatrabaho. Nakapagtapos nga lang ako ng kolehiyo dahil sa tulong ni Eric at Madel. Galing talaga sila sa marangyang pamilya. May magagarang bahay, may maaayos na trabaho ang mga magulang at kumikita talaga ng malaking pera. Samantalang kami, kailangan namin magdoble kayod para lang makaraos sa pang-araw-araw. Maya, hawakan mo ng kamay ko at matutupad ang lahat ng kahilingan mo. Pukaw ni Hilario sa akin. Hindi pa rin nawawala ang mga ngiti niyang may kasamang panunuya na para bang nagpupunyagi na siya at siguradong sigurado siyang sasama na ako sa kanya. Saglit akong napatitig sa kanya. Rinig na rinig ko ang sigaw at pagmamakaawa ni Madel na huwag akong sumama sa nilalang na nasa harap ko. Ang iyak ni CJ, ang mahinang hikbi ni Ben, at ang mga mata ni Eric na palaging may itinatago sa akin. Ibibigay ko ang lahat ng karangyaan sa mga kadugo mo, sa magulang mo. Hindi lang ikaw ang hindi mahihirapan, Maya. Pati sila, mamumuhay sila ng marangya. Pangungumbinsi pa niya sa akin na ikuyom ko na lamang ang palad ko. Saka marahang gumanti ng ngiti sa kanya. Sa tingin mo, mabibili mo ko? Madadaan mo ko sa karangyaan na yan? Anong ibig mong sabihin? Hilario, lumaki man akong salat sa mga bagay, pero hindi nagkulang sa pagmamahal ang mga magulang ko, ang mga kaibigan ko, at ang lalaking palihim na nagmamahal sa akin. Sila ang kailangan ko, Hilario, hindi ang karangyaang inaalok mo. Matapos kong sabihin iyon, malakas na tinabig ko ang kamay niya at itinulak siya palayo sa akin. Hindi. Hindi pa tayo tapos, Maya. Hindi! Sigaw niya ng napakalakas. Tapos na tayo, Hilario. At ako ang magtatapos nito. Wala kang karapatan kahit kailan. Hindi kayo binigyan ng Diyos ng karapatan para manghimasok sa mga taong tulad namin. Mas lalo niya pang ikinagalit ang mga sinabi ko. Sumigaw ulit siya ng napakalakas. Kasabay nun na yung pagbabago ng itsura niya. Mas pangit at mas nakakatakot. Galit na galit siyang sumugod sa akin. Pero bago pa man niya ako naabutan, bigla na akong nagising. Basang-basa ako ng pawis, nanginginig. Pero gumaan na ang pakiramdam ko. Wala na ang hapdi sa braso ko. Wala na rin ang marka. Maya, gising ka na. Sa wakas. Tumambad sa akin ang labis na nag-aalalang mukha ni Eric. Hawak-hawak niya ang isang kamay ko. Habang ang isa naman ay hawak ni Madel. Akmang yayakap na sana si Eric. Nang bigla siyang naunahan ni Madel. Ayos ka na, Maya. Lumapit sa amin si Aling Salve. Ay malakas ang loob mong babae ka. Hindi lahat ng kagaya mo nakakabalik pa. Bihira ang nakakatakas sa kapit ng ganong klaseng nilalang. Kahanga-hanga. Sambit ng albularya. Hindi ko po magagawa to kung wala kayo. Maraming salamat po, Aling Salve. Huwag mong kalimutan, Maya. Kapag may mga bagay na masyadong maganda para maging totoo, baka nga hindi totoo. At parati kang manalig sa ating may kapal. Siya ang pinakamalakas sa lahat. Hindi ko po makakalimutan yan. Maraming salamat talaga sa inyong lahat. Sa pagdaan ng mga araw,
Bumalik na sa dati ang katawan ko. Ang mga pantal ko, nagkawalaan na lang bigla. Ang pangangayayat ng katawan ko, bigla na lang bumalik ang dati kong lusog. Umalis na din kami agad sa baryo na yon at hindi na nagtagal pa. Habang nasa biyahe kami pabalik ng Maynila, hindi matapos-tapos ang kwentuhan at kulitan namin. Sa kabila ng mga kababalaghan at kahiwagaang nangyari, tila ba mas pinatatag pa nito ang samahan naming 5. Lalo na ng samahan namin ni Eric. Hanggang dito na lang, Miss Aya. Hindi ko na isasama dito kung ano ang nangyari sa amin ng matalik kong kaibigang si Eric. Hindi naman na kasi yun parte ng hiwaga o anumang kababalaghan. Siguro, ang masasabi ko lang, ang engkantong yun ang naging daan kung bakit at paano ko natagpuan ang tunay na taong nagmamahal talaga sa akin. Maraming salamat, Miss Aya.